Pinaikot, ninakawan, pinagmukhang tanga sa mismong bahay na ipinundar ko. Habang nagpapakasarap ang asawa ko sa kama, kasama ang kabit niya. Nakakulong ang matanda kong ina sa madilim at mabahong basement. Patay na ang nanay mo. Sunog na ang bangkay. Malamig niyang sabi habang suot ang mga alahas na pinagpawisan ko sa disyerto. Pero nagkamali ang demonyo. Tapos na ang pagiging bulag ko. Paano ko unti-unting sisirain ang babaeng umangkin sa buhay ko? Wala na siya, Sandro. Na-cremate na. Bawal buksan ang ataul dahil sa nakakahawang virus, kaya ipinasunog ko na agad bago ka pa makauwi. Ang mga salitang yon ay tila yelong ibinuhos sa buong pagkatao ni Sandro. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa kanyang pagtayo sa hamba ng pintuan, tuloy-tuloy ang pagtulo ng tubig ulan mula sa kanyang paboritong leather jacket. Bumabagsak sa makintab na sahig ng bahay na pinundar niya ng halos 10 taon sa disyerto ng Dubai. Sa kanyang panginginig, dahan-dahang nabitiwan ng kanyang kalyadong kamay ang isang maliit na pelus na kahon. Naglalaman yon ng isang gintong kwintas, ang pinakabagong alahas na nabili niya mula sa kanyang ipon, isang sorpresang sanang isusuot niya sa leeg ng kanyang ina. Ang pagbagsak ng kahon sa sahig ay lumikha ng isang mapurol na tunog na sumabay sa tuluyang pagkadurog ng kanyang puso. Bumigay ang mga tuhod ni Sandro. Napaluhod siya sa malamig na marmol na sahig sa harapan ng isang makinang at gintong urna na nakapatong sa isang magarbong altar sa gitna ng sala. Walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. Isang masikip at nakakasakal na bikig ang bumara sa kanyang dibdib. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan sa loob ng eroplano ay sunod-sunod na naglandas sa kanyang pisngi, mainit at puno ng matinding pangungulila. Sa halip na amoy ng pamilyar na effervescent oil at piniritong isda na palaging sumasalubong sa kanya noong nabubuhay pa ang kanyang ina, isang matapang at mamahaling pabango ang humaplos sa kanyang pangamoy. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga braso ni Vianes sa kanyang balikat. Isang yakap na walang init. "I'm so sorry, babe." Malambing ngunit hungkag na bulong ng kanyang asawa habang inaayos ang dulo ng suot nitong pulang silk nightgown na tila hindi akma sa isang bahay na namatayan. "Kung napaaga lang sana ang uwi mo, baka naabutan mo pa siya," mahinang sabi ng babae. "Ginawa ko ang lahat, Sandro. Halos araw-araw akong nagpunta sa simbahan at taimtim na nagdasal. Pero dumating na ang oras niya. Siguro may dahilan kung bakit pinahintulutan ni Lord na magpahinga na si Mama Dena." Mariing ipinikit ni Sandro ang kanyang mga mata. Bahagya niyang kinagat ang kanyang labi habang pinipigilan ang bigat ng damdaming gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tahimik siyang huminga ng malalim, pilit kinokontrol ang sarili upang hindi tuluyang madala ng matinding lungkot. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at maingat na pinunasan ang isang naisip niyang alikabok sa ibabaw ng gintong urna. Takot siyang diinan ang pagpupunas. Takot na baka masaktan niya ang kanyang ina kahit paabo na lamang ito. Ngunit sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na metal, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang sistema. Bakit tila walang bigat ang urnang ito? Bakit sa kabila ng magarbong chandelier at mamahaling muebles, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa isang malawak at malamig na sementeryo? Bakit walang kislap ng pagmamahal sa bahay na ito? Kinagabihan, binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong mansyon. Naiwang mag-isa si Sandro na nakaupo sa sahig, nakasandal sa paanan ng altar, habang ang lamig ng gabi ay yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Nakapikit siya. Sinusubukang alalahanin ang maamong mukha ng kanyang ina nang biglang may umagaw sa kanyang atensyon. Mula sa pinakailalim ng sahig na kinauupuan niya, isang mahina at ritmikong kaluskos ang gumambala sa gabi. Isang tunog ng pagkahagod, tunog ng mga kuko na pilit kumakalmot sa matigas na semento. Idinikit ni Sandro ang kanyang tainga sa malamig na marmol. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Hindi iyon daga. Ang mga kaluskos ay tila may gustong iparating.
Isang pilit at pagod na paghingi ng saklolo na nanggagaling sa pinakailalim ng bahay. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas bago siya sumakay ng eroplano patungong gitnang silangan. Sa ilalim ng tirik na araw sa Dubai, habang tumutulo ang pawis niya sa pagkakabit ng mga kable, iisang larawan lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang imahe ng kanyang ina na nakaupo sa isang maaliwalas na kwarto sa ground floor, nakangiti habang pinagmamasdan ang mga halaman sa labas ng malaking bintana. Iyon ang pangako niya, isang silid na puno ng liwanag at hangin para sa nag-iisang babaeng nagtaguyod sa kanya. Umaga na nang magpasyang bumangon si Sandro mula sa malamig na sahig. Mabigat ang kanyang mga hakbang patungo sa pasilyo kung saan naroon ang kwarto ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Umaasang sasalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng effervescent oil, ng pinatuyong dahon ng pandan at ng lumang kahoy na palaging nakadikit sa balat ni Mama Dena. Ngunit pagkabukas ng pinto, isang matapang na amoy ng mamahaling balat ng sapatos at lavender ang sumampal sa kanyang mukha. Namilog ang mga mata ni Sandro. Nawala ang simpleng kama, nawala ang maliit na altar sa sulok. Ang buong kwarto ay napalitan ng mga naglalakihang cabinet na gawa sa salamin, naglalaman ng mga nakahilerang designer bags na may iba't ibang kulay at tatak, kasama ang mga matataas na sapatos na kumikinang sa ilalim ng modernong ilaw. Naramdaman niya ang paglapit ni Vian mula sa kanyang likuran. Hawak ang isang tasa ng kape. Sumimsim ito bago magsalita ng may tonong tila nagpapaliwanag ng isang simpleng bagay. Sinunog ko na ang lahat ng gamit niya, Sandro, pati ang kama. Sabi ng doktor, kumakapit daw sa tela at kahoy ang virus na ikinamatay niya. Kaysa pamahayan ng insekto at amag ang kwartong ito, pinarenovate ko na lang para may mapaglagyan ako ng mga binili ko. Sayang naman ang espasyo, di ba? Praktikal lang ako, babe. Kinuoyom ni Sandro ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang mga salamin at itapon ang lahat ng luho ng asawa sa labas ng bahay. Ngunit nanaig ang matinding pagkalito at pagod sa kanyang sistema. Tahimik siyang tumalikod at hinayaan si Vian na maglakad pabalik sa kusina. Nang masigurong mag-isa na lamang siya sa loob ng silid, lumuhod si Sandro. Tiningnan niya ang bawat sulok. Naghahanap ng kahit anong hibla ng alaalang naiwan ng kanyang ina. Sa ilalim ng pinakababang estante, sa likod ng isang kumikinang na sapatos, may nakapa ang kanyang magaspang na kamay. Hinigit niya ito, isang lumang Biblia na may mga lukot at punit na pahina. Binalot iyon ng alikabok at tila itinapon lamang upang itago. Nanginginig ang mga labi ni Sandro habang idinidikit niya ang lumang Biblia sa kanyang dibdib, na parang yun na lamang ang natitirang piraso ng puso ng kanyang ina. Dala ang Biblia, naglakad si Sandro patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Doon niya naabutan ng isang dalagitang nakayuko habang nagpupunas ng lababo. Si Aya, ang 19 na taong gulang na kasambahay na kinuha ni Vian mula sa probinsya. Nang mapansin ni Aya ang presensya ni Sandro, nanigas ang balikat nito. Aya, malumanay na tawag ni Sandro. Sinusubukang hindi takutin ng bata. Gusto ko lang sanang magtanong, noong mga huling araw ni Mama, nahirapan ba siya? May nasabi ba siya bago siya nawala? Sa halip na sumagot, namutla ang buong mukha ni Aya. Ang hawak nitong baso ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog sa maliliit na piraso. Sa pagyuko ni Aya upang pulutin ang mga basag na salamin, bahagyang tumaas ang manggas ng kanyang lumang t-shirt. Natigilan si Sandro nang makita niya ang malinaw na mga pasa sa manipis na pulso ng dalagita. Mga pasang hugis ng mga daliring marahas na kumaladkad sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Sandro, umaling-awngaw ang matalim na boses ni Vian mula sa hagdanan. Aya, napakatanga mo naman. Magkano ang basong yan, alam mo ba?
Mabilis na bumaba si Vian. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa nanginginig na kasambahay. Lumapit ito at bumulong. Ngunit sapat ang lakas upang marinig ni Sandro. Umandar na naman ang pagiging lampa mo. Ayusin mo ang trabaho mo kung ayaw mong ipatigil ko ang pagbabayad sa utang mo sa ospital ng tatay mo sa probinsya. Gusto mo bang mamatay ang tatay mo dahil sa katangahan mo? Agad na humagulgol ng tahimik si Aya. Panay ang iling habang mabilis na winawalis ang mga basag na salamin. Hindi na ininda ang paggalos ng ilang piraso sa kanyang mga kamay. Opo, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Pagkatapos maglinis ay mabilis itong tumakbo papunta sa likod bahay, hindi man lang makatingin kay Sandro. Puno ng pagtataka at namumuong galit ang dibdib ni Sandro. Ang kalungkutan sa pagkamatay ng ina ay unti-unting napapalitan ng isang madilim na hinala. Mayroong napakalaking mali sa loob ng bahay na ito. Upang pakalmahin ang sarili, pinulot niya ang sako ng basura na naiwan ni Aya upang siya na ang magtapon sa labas. Pagdaan niya sa madilim na pasilyo na nagdurugtong sa kusina at sa likod ng bahay, nahagip ng kanyang paningin ang pintuang kahoy na patungo sa basement. Huminto si Sandro. Ang pintuan ay binalutan ng makapal na industrial tape sa mga gilid, tila sinilyuhan upang walang anumang hangin ang makapasok o makalabas. At ang mas nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok ay ang tatlong naglalakihang padlock na bakal na nakakabit sa labas ng pinto, nakasara at kinakalawang na sa higpit. Bakit kailangang ikandado ng ganito katindi ang isang simpleng imbakan ng mga lumang gamit? At bakit bigla niyang naalala ang mahina at ritmikong kaluskos na narinig niya mula sa sahig kagabi? Muling natuon ang paningin ni Sandro sa tatlong malalaking padlock na nakakabit sa pintuan ng basement. Kumuyom ang kanyang mga palad. Gusto niyang hilahin ang bakal at sirain ang kandado upang alamin kung ano ang itinatago sa dilim. Ngunit natigil siya nang maramdaman niya ang paghawak ng maiinit at maninipis na daliri ni Vian sa kanyang braso. "Huwag mong bubuksan yan, Sandro." Malamig na babala ng kanyang asawa. Ibinaba nito ang tingin sa mga kandado bago muling tumitig sa kanyang mga mata. Puno ng anay at nakakalason na amag ang basement na yan. Naglagay ako ng napakatapang na lason dyan para mamatay ang mga peste. Kapag pumasok ka, baka masira ang baga mo. Kapag nagkasakit ka, hindi ka na makakabalik sa Dubai. Paano na tayo kung mawawalan ka ng trabaho? Isang nakakapasong kirot ang gumapang sa dibdib ni Sandro. Paano na tayo? Iyon palagi ang bukang bibig ng asawa niya kapag usapang pera. Bago pa siya makasagot, biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Vianney. Nagumpisang mangilid ang mga luha sa mga mata nito. Isang eksenang kabisadong-kabisado na ni Sandro. Humikbi ang kanyang asawa habang nakakapit sa kanyang dibdib. "Babe, nahihirapan na ako. Nabaon ako sa utang noong na-ospital si Mama Dena hanggang sa pagpapalibing niya. Nangutang ako sa mga Bombay para lang mabigyan siya ng maayos na burol. Baka pwedeng akin na muna ang ATM mo para mabayaran ko na sila. Ayokong guluhin nila tayo rito." Kahit naghihimagsik ang kanyang isipan at maraming katanungan ang gustong sumabog sa kanyang lalamunan, tahimik na inilabas ni Sandro ang kanyang pitaka. Inabot niya ang card na naglalaman ng kanyang natitirang ipon. Mabilis itong hinablot ni Vianney. Pinunasan ang mga peking luha at nagmamadaling umakyat sa kwarto upang mag-ayos. Naiwan si Sandro na nakatitig sa kawalan. Ang tiwala na dati niyang inalay ng buong buo sa kanyang asawa ay unti-unting nadudurog na parang tuyong dahon. Dahil sa matinding sakit ng ulo at sikip ng dibdib, napagpasyahan ni Sandro na maglakad palabas ng kanilang subdivision patungo sa lumang klinika ng barangay. Umaasa siyang makahingi ng simpleng gamot para sa kanyang naghihingalong katawan. Pagpasok niya sa maliit na klinika, sinalubong siya ng amoy ng malinis na bulak at gamot na nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang pandama.
Sa likod ng maliit na mesa, isang pamilyar na babae ang nag-aayos ng mga record. Si Serafina, o mas kilala niya bilang Sera, ang kanyang kababata na ngayon ay isa ng biyudang nurse. Nang mag-angat ng paningin si Sera, bakas ang matinding gulat, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mainit at tapat na ngiti. Wala itong suot na mamahaling alahas at makapal na make-up, tanging ang malinis nitong puting uniforme at maaliwalas na mukha ang nagpapatingkad sa kanya. "Sandro, nakauwi ka na pala." Malambing na bati ni Sera. Napansin agad ng nurse ang malalalim na itim sa ilalim ng mga mata ng lalaki at ang panginginig ng mga kamay nito. Walang maraming tanong. Mabilis na tumayo si Sera, kumuha ng isang basong maligamgam na tubig at inilapag ito sa harapan ni Sandro. "Inumin mo muna ito. Nandito lang ako, Sandro. Kung kailangan mo ng makikinig, nakikiramay ako sa pagkawala ni Tita Dena." Tinanggap ni Sandro ang baso. Ang simpleng pag-aaruga ng kababata ay sapat na upang bahagyang mapawi ang lamig sa kanyang puso. "Salamat, Sera. Ang hirap lang paniwalaan. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Ni hindi ko man lang siya nayakap bago siya naging abo." Natigilan si Sera. Tila may isang mabigat na bagay itong gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Kinagat nito ang kanyang ibabang labi bago maingat na umupo sa tabi ni Sandro. "Sandro, ayokong makialam sa pamilya ninyo pero may bumabagabag kasi sa akin simula pa noong 1 buwan. Kumunot ang noo ni Sandro. "Ano yun, Sera? Sabihin mo sa akin." Huminga ng malalim ang nurse bago lumingon sa paligid upang siguraduhing walang ibang nakakarinig. "Bumibili pa rin ng gamot ang asawa mo dito sa klinika at sa botika sa bayan. Ang ipinagtataka ko, cash niyang binabayaran ang mga inireseta kong gamot para sa puso ni Tita Dena. At nitong nakaraang linggo lang, bumili siya ng 3 tubo ng mamahaling ointment para sa malalang bed sores o sugat sa likod ng mga matatandang nakahiga na lang palagi." Tila tumigil sa pagtibok ang puso ni Sandro. Ang baso sa kanyang kamay ay muntik ng dumulas. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. "Bed sores? Ointment? Sera, sigurado ka ba? 3 buwan na raw patay ang nanay ko." "Sigurado ako, Sandro." Malungkot na tugon ni Sera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan. Para kanino ang mga gamot na yon kung patay na si Tita? Bed sores, gamot sa puso. Ang mga padlock sa basement, ang ipinagbabawal na pinto, ang mga ritmikong kaluskos sa ilalim ng marmol na sahig. Ang panginginig ng kasambahay na si Aya. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat ng piraso sa isipan ni Sandro. Bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong katotohanan na hindi kayang tanggapin ng kanyang katinuan. Ang namatay na tao ay hindi na kailangan ng gamot sa sugat. Mabilis siyang nagpaalam kay Sera. Ang kanyang mga hakbang pabalik sa mansyon ay mabilis, mabigat, at puno ng namumuong puot. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, napansin niya ang isang hindi pamilyar na itim na pickup truck na nakaparada sa mismong driveway. Binuksan niya ang pinto ng walang anumang anunsyo. Sa gitna ng malawak nilang sala, nakaupo si Vian sa mahabang sofa habang nakikipagtawanan sa isang lalaking may makapal na balbas, nakasuot ng masikip na polo na nagpapakita ng kanyang mga tattoo. Magkadikit ang kanilang mga balikat at may hawak silang parehong baso ng alak. Nang makita nila si Sandro, mabilis na lumayo si Vian at inayos ang kanyang buhok. Nagkunwaring nagugulat. "Babe, ang aga mo namang bumalik." Nakangiting sa lubong ni Vian. Bagaman bakas ang kaba sa boses nito. Hinigit niya ang lalaki patayo. "Nga pala si Jao. Siya ang contractor na gumagawa ng mga repairs dito sa bahay natin habang wala ka." "Jao, ang asawa ko." Inilahad ng lalaking nagngangalang Jao ang kanyang kamay. May mapang-asar na ngiti sa mga labi. Tinitigan lamang ni Sandro ang kamay na yon. Napansin niya ang mamahaling relo na suot ni Jao, ang eksaktong relo na ipinadala niya noong nakaraang Pasko
para sana sa kanyang kapatid na lalaki, ngunit sinabi ni Vian na nawala daw sa courier. Hindi kinamaya ni Sandro ang lalaki. Tumango lamang siya at naglakad patungo sa kwarto, nagtitimpi ng isang galit na kayang pumatay ng tao. Kung tama ang hinala niya, hindi lang pera at bahay ang ninanakaw sa kanya ng mga demonyong ito. Pagsapit ng malalim na gabi, habang nagkukunwaring tulog ng mahimbing si Sandro, naramdaman niya ang pagbangon ni Vian patungo sa banyo. Naiwan ang cellphone nito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Unti-unting iminulat ni Sandro ang kanyang mga mata. Kinapa niya ang telepono. Walang password. Sa pag-ilaw ng malamig na screen, isang mensahe ang bumulaga sa kanyang paningin. Isang mensahe mula sa numerong nakasave bilang Contractor Jao. Ang mga salitang nabasa niya ay sapat na upang tuluyang gumuho ang kanyang mundo at mag-apoy ang kanyang kaluluwa. Ubos na ba ang gamot ng matanda sa ilalim? Reklamo ng reklamo. Baka marinig ng asawa mo. Kinabukasan, isinuot ni Sandro ang pinakamahirap na maskara sa kanyang buong buhay, ang magkunwaring walang alam. Kahit parang sinusunog ang kanyang kaluluwa ng mga salitang nabasa niya sa telepono ng asawa kagabi, pinilit niyang bumangon at maglakad patungo sa hardin upang magdilig ng mga halaman. Sa labas ng bintana ng kusina, tahimik niyang pinagmamasdan ang loob ng bahay. Hindi nagtagal, isang marahas na pagbagsak ng mangkok sa ibabaw ng marmol na mesa ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nanlilisik ang mga mata ni Vian habang nakaduro ang matulis at kulay pulang kuko nito sa mukha ng kasambahay na si Aya. Ang dalagita ay nakayuko, nanginginig ang mga balikat habang pilit na pinipigilan ang paghikbi. Aya, ano ba itong sabaw mo? Lasang dagat sa alat. Gusto mo ba akong mamatay ng maaga? Matinis at nanggigigil na sigaw ni Vianney. Walang pakialam kung marinig man siya ng mga kapitbahay. Sorry po ma'am, dadagdagan ko na lang po ng tubig. Nanginginig na tugon ng dalagita habang mabilis na inaabot ang mangkok. Ngunit bago pa man niya ito makuha, marahas na hinawakan ni Vianney ang braso ni Aya at hinila ito papalapit. Bakas ang sakit sa mukha ng bata dahil nakadiin ang mga kuko ng asawa ni Sandro sa mga lumang pasa nito. Makinig ka sa akin. Galingan mo ang pagiging pipi mo. Malamig at puno ng laso na bulong ni Vian. Tila isang ahas na nakapulupot sa leeg ng kanyang biktima. Kung hindi dahil sa akin, patay na ang tatay mo sa probinsya. Ako ang nagbayad ng ospital niya. Kaya itikom mo yung bibig mo. Gawin mo lang ang inuutos ko. Maglinis ka, magluto ka. At huwag na huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo dapat nakikita. Kung ayaw mong ipakulong ko kayong buong pamilya sa utang, sumunod ka. Nakagat ni Sandro ang kanyang sariling dila upang pigilan ang sariling sumugod. Ang asawa niyang palaging nagsisimba at nagpapakabanal sa harap ng maraming tao ay isa palang halimaw sa loob ng sarili nilang pamamahay. Ang konseptong utang na loob ay ginagamit nitong kadena upang ipulupot sa leeg ng isang walang kalaban-labang probinsyana. Nang makitang paakyat na si Vianney sa ikalawang palapag upang mag-ayos, pumasok si Sandro sa kusina. Patuloy ang pag-agos ng luha ni Aya habang hinuhugasan ang mangkok. Lumapit si Sandro at sinadyang ibagsak ang kanyang susi sa sahig malapit sa paanan ng dalagita. Sabay silang yumuko upang pulutin ito. Sa isang mabilis ngunit malinaw na boses, bumulong si Sandro nang hindi nakatingin sa mukha ng bata. Huwag kang matakot, Aya. Tutulungan kita. Natigilan ang dalagita. Ang kanyang namumugtong mga mata ay umangat at sinalubong ang matapang at seryosong tingin ni Sandro. Walang sinabi si Aya, ngunit sa paglunok nito, nakita ni Sandro ang isang munting kislap ng pag-asa na matagal na nitong ibinaon sa takot. Pagsapit ng tanghali, umalis si Vian kasama si Jao, ang nagpapakilalang kontratista, upang di umano ay bumili ng mga materyales. Ginamit ni Sandro ang pagkakataong yon upang pumasok sa kanilang kwarto.
Binuksan niya ang aparador at kinapa ang ilalim ng mga mamahaling bag ng asawa kung saan nito madalas itago ang mga mahahalagang papeles. Sa pag-apuhap ng kanyang mga daliri, nakuha niya ang isang makapal na brown envelope. Nang ibuhos niya ang laman nito sa ibabaw ng kama, nagkalat ang napakaraming resibo ng bank withdrawal. Kumunot ang noo ni Sandro. Ang mga resibo ay nagmula sa pension account ng kanyang ina. Ang pera ay regular na kinukuha tuwing katapusan ng buwan. Ang pinakahuling resibo ay may petsa noong nakaraang linggo lamang. 3 buwan matapos ideklara ni Vian na patay na at naging abo si Mama Dena. Ngunit ang mas nagpadilim sa paningin ni Sandro ay ang ibabang bahagi ng papel. Dahil hindi na makapagsulat ang matanda, thumbprint o tatak ng hinlalaki ang ginagamit nito. Sa ibabaw ng resibo, buhay na buhay at malinaw na malinaw ang bakas ng asul na tinta mula sa isang sariwang daliri. Hindi magagaya ni numan ang linya ng daliri ng isang tao at lalong hindi makakapag-iwan ng malinaw at mamantikang marka ang isang taong sunog na ang bangkay. Nandiri si Sandro sa mismong hangin na nalalanghap niya sa loob ng kwartong iyon. Bakit kailangan ni Vianney ng napakaraming pera, gayong buwan-buwan siyang nagpapadala ng libo-libong dirhams mula sa Dubai? Bumaba si Sandro sa sala. Pilit na pinapakalma ang naghuhumiyaw niyang isipan. Sa kanyang paglalakad, patungo sa likod bahay upang magpahangin, maingat na lumapit sa kanya si Aya. Nagpalinga-linga muna ang dalagita upang makasigurong walang ibang tao. Mabilis at palihim nitong isinuksok ang isang mainit na bagay sa bulsa ng paboritong jacket ni Sandro. Pagtingin ng lalaki, isa itong mainit na inihaw na kamote na binalot sa dahon ng saging. Mura man sa paningin ng iba at galing lamang sa tanim sa likuran ng bahay. Ngunit para kay Sandro, iyon ang pinakamasarap at pinakatapat na regalong natanggap niya sa bahay na yon. Isang tahimik na pasasalamat mula sa isang pusong naulila sa pag-aaruga. Ngunit ang kapayapaan ng sandaling iyon ay mabilis na naglaho. Pagsapit ng hapon, habang nag-aayos ng mga sapatos si Sandro sa pasilyo, nagmamadaling dumaan si Aya sa kanyang harapan. Puting-puti ang mukha ng dalagita. Tila nakakita ng multo at panay ang sulyap nito sa saradong pintuan ng kwarto ni Vianney. Nang magtagpo ang kanilang mga landas sa makipot na pasilyo, sinadyang bungguin ni Aya ang balikat ni Sandro. Sa mabilis na sandaling iyon, naramdaman ni Sandro ang pagdampi ng malamig na kamay ng bata sa kanyang palad. May mabilis na isiniksik si Aya sa saradong kamao ni Sandro. Isang nilukot na piraso ng tissue paper na bahagyang basa ng pawis mula sa nanginginig na kamay ng dalagita. Bago pa man makapagtanong si Sandro, mabilis nang tumakbo palayo si Aya patungo sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng takot. Tila hinahabol ng sarili niyang anino. Naiwan si Sandro na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng pasilyo. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang palad. Damang-dama ang magaspang na tekstura ng papel na tila may bigat ng isang bomba. Lumingon siya sa paligid. Tahimik ang buong bahay, walang nakakita. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib na tila gustong kumawala sa kanyang ribcage. Alam niyang ang nilukot na papel na ito ang susi na magbubukas sa lahat ng lihim na pilit itinatago ng kanyang asawa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na tuhod at nagmamadaling naglakad patungo sa banyo ng kanilang master bedroom upang basahin ang mensahe ng walang makakaalam. Mabilis na pumasok si Sandro sa banyo ng kanilang kwarto at maingat na inihakbang ang kanyang mga paa upang hindi gumawa ng ingay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniikot ang seradura ng pinto. Sinigurado niyang nakalak ito bago siya sumandal sa malamig na tiles ng dingding. Habol ang kanyang hininga. Sa kanyang palad, naroon ang nilukot na tissue paper na ibinigay ni Aya, basa ng pawis at halos mapunit na sa nipis. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang sulat kamay ay magulo. Tila isinulat ng mabilisan gamit ang isang mapurol na lapis,
Ngunit ang mensahe ay malinaw na tumarak sa puso ni Sandro na parang isang punyal. "Sir, tulungan niyo po kami." Peking abo ang nasa altar. Buhay si Lola Dena. Nasa basement siya nakakulong. Kasabwat si Sir Jao. Papatayin nila ako kapag nagsalita ako. Bumagsak ang mundo ni Sandro. Tila nawalan ng buto ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig ng banyo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gibain ang pinto at sakali ng mga taong nasa labas. Ngunit walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. Tanging isang paos na ungol ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang bibig habang tinatakpan niya ito ng kanyang nanginginig na kamay. Buhay ang nanay niya. Buhay si Mama Dena. Ang iniyakan niyang abo sa altar ay semento o alikabok lamang. Habang lumuluhod siya at nagdadasal sa harap ng huwad na urnang iyon, ang tunay niyang ina ay nasa ilalim ng lupa, nasa dilim, gutom, at takot na ang bawat sentimo na ipinadala niya, ang bawat patak ng pawis niya sa ilalim ng araw sa Dubai, ay ginamit ni Vianney, hindi para alagaan ang kanyang ina, kundi para magtayo ng isang magarbong bilangguan. Ang bahay na ito ay hindi katas ng tagumpay. Ito ay monumento ng kasakiman. Naramdaman ni Sandro ang pag-init ng kanyang mukha habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Halo-halong emosyon ang kumukulo sa kanyang dibdib. Awa para sa ina, takot para kay Aya, at isang napakatinding galit para kay Vian at Jao. Gusto niyang lumabas at tapusin ang lahat ngayon din. Gusto niyang pagbayarin sila ng dugo. Akmang tatayo na siya upang sugudin ang mga ito nang biglang pumasok sa isip niya ang huling pangungusap sa sulat. "Papatayin nila ako kapag nagsalita ako." Napahinto si Sandro. Kung magwawala siya ngayon, baka itanggi ni Vianney ang lahat. Baka ilipat nila ang kanyang ina bago dumating ang mga pulis. Baka saktan nila si Aya. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng ebidensya na hindi nila matatatakasan. Tumayo si Sandro at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang lalaking wasak, mugto ang mga mata, at pagod na pagod. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Hinugasan niya ang bawat bakas ng luha. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang pagkabog ng kanyang dibdib, at isinuot ang isang maskara ng katahimikan. Sa sandaling iyon, namatay ang dating Sandro na sunod-sunuran at mapagbigay. Ang humarap sa salamin ay isang anak na handang gawin ang lahat para sa katarungan. "Susunduin kita, Ma. Pangako." Bulong niya sa sarili bago niya pinunit ang tissue paper sa maliliit na piraso at inihulog sa inidoro upang i-flush. Paglabas niya ng banyo, naabutan niya si Vianney na nakahiga sa kama, abala sa pagpili ng bagong kurtina sa kanyang tablet. Tumingin ito kay Sandro at ngumiti nang walang bahid ng konsensya. "Babe, okay ka lang? Ang tagal mo sa banyo." Tanong ni Vian. Lumapit si Sandro. Sa halip na sampalin ng asawa, umupo siya sa tabi nito at niyakap ito mula sa likuran. Kinilabutan siya sa pagdikit ng kanilang balat. Ngunit kailangan niyang galingan ang pag-arte. "Okay lang ako, Vian. Naisip ko lang." "Tama ka." Malamig na sabi ni Sandro, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at matalim habang nakatingin sa kawalan. "Masyado akong naging emosyonal nitong mga nakaraang araw. Gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong maging masaya tayo sa bahay na ito." Lumiwanag ang mukha ni Vian. "Talaga, babe? Ibig sabihin, hindi ka na magmumukmok?" "Oo," sagot ni Sandro. "Sa katunayan, gusto kong magpa-party. Magpapabasbas ng bahay o house blessing. Imbitahan natin si Father, si Kapitan, at lahat ng mga kaibigan mong mayayaman. Gusto kong ipagmalaki sa lahat kung gaano kaganda ang bahay na inayos mo para sa atin." Halos mapatalon sa tuwa si Vian. Ito ang kahinaan niya, ang kasikatan at pagyayabang. Niyakap niya ng mahigpit si Sandro, hindi alam na ang yakap na yon ay ang selyo
ng kanyang sariling kapahamakan. Oh my God! Ang gandang idea niyan, Sandro. Tatawagan ko agad si Jao para ayusin ang catering at decorations. Magiging enggrande ito. Inggit na inggit siguro ang mga kumari ko. Tili ni Vian habang mabilis na nagtatype sa kanyang cellphone. Tumalikod si Sandro at naglakad patungo sa bintana. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumayag ang reyna sa kanyang sariling bitag. Sa gabing iyon, sa harap ng Diyos at ng tao, babagsak ang mga maskara at sisiguraduhin niyang ang bawat halakhak ni Vianney ay mapapalitan ng mga gritos ng pagsisisi. Lumipas ang mga sumunod na araw na tila isang mabagal at nakakapasong bangungot para kay Sandro. Kinailangan niyang lunukin ang bawat patak ng kanyang galit na para bang lumulunok siya ng maliliit na piraso ng labaha sa tuwing namngingiti siya sa harap ni Vian. Ang bawat I love you na lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay parang asido na tumutunaw sa kanyang sikmura. Abala ang buong bahay sa paghahanda para sa house blessing. Si Jao, ang nagpapanggap na kontratista, ay halos hindi na umaalis sa mansyon. Nakaupo ito sa sofa nang nakabukaka. Tila hari kung mag-utos sa mga trabahador na nagkakabit ng mga mamahaling kurtina at nag-aayos ng catering. Ma'am Vian, mas maganda siguro kung dito natin ilalagay ang buffet table malapit sa garden para presko. Suhestiyon ni Jao, sabay kindat kay Vian kapag nakatalikod si Sandro. Ikaw ang bahala, Jao. Alam kong magaling ka sa layout. Malanding sagot ni Vianney. Sabay hagik-gik na parang dalagita. Nanonood lang si Sandro mula sa sulok. Hawak ang isang baso ng tubig na halos mabasag sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Gusto niyang basagin ang mukha ni Jao. Gusto niyang kaladkarin si Vian papunta sa basement para makita nito ang impyernong ginawa niya. Pero hindi. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang maging matalino. Nagpaalam si Sandro na lalabas muna saglit upang bumili ng yelo. Ngunit ang totoo ay dumiretso siya sa klinika ni Sarah. Ito ang huling piyesa ng kanyang plano. Pagpasok niya sa maliit na opisina ni Sarah, agad siyang nanghina. Isinara ni Sarah ang pinto at mabilis na dinaluhan ng kaibigan. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Sandro ang pagtulo ng luha. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sulat ni Aya, ang peking abo, at ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina sa ilalim ng lupa. Napatakip ng bibig si Sarah, nanginginig sa galit at awa. Diyos ko, Sandro, paano nila nagawa yon kay Tita Dena? Mga hayop sila. Hinawakan ni Sandro ang mga kamay ni Sarah. Ang palad ng nurse ay mainit at magaspang sa trabaho, isang bagay na nagpakalma sa kanya. Sarah, kailangan ko ang tulong mo. Sa gabi ng house blessing, bubuksan ko ang basement sa harap ng lahat. Kailangan ko ng ambulansya na nakaabang sa kanto. At kailangan ko ng mga pulis. Napahigpit ang hawak ni Sarah sa kamay ni Sandro. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sandro ang takot sa mga mata ng kaibigan, hindi para sa sarili nito, kundi para sa panganib na susuungin niya. Ngunit tumango si Sarah nang walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, Sandro. Kakausapin ko si Kapitan mamaya. Maghihintay kami sa labas. Ihanda mo lang ang sarili mo. Hindi lang pinto ang bubuksan mo, kundi ang impyerno. Bumalik si Sandro sa mansyon na tila walang nangyari. Ang bahay ay puno ng tawanan at tunog ng mga nag-aasran na sina Vian at Jao. Abala sila sa pagpili ng alak para sa house blessing. Nakita ni Sandro ang kumpol ng susi ni Vianney na nakapatong sa ibabaw ng glass table sa sala. Kabilang doon ang 3 maliliit na susi para sa mga palak ng basement. Habang abala si Vian sa paghalik sa pisngi ni Jao dahil sa isang biro, mabilis na dinampot ni Sandro ang mga susi at ang isang barita ng sabong panlaba na nakatago sa kanyang bulsa. Nagkulong siya sa banyo. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, mariing idiniin ni Sandro ang bawat susi sa malambot na sabon upang makuha ang hugis ng mga ngipin nito.
Bilang inhinyero, alam niya kung paano gumawa ng duplicate gamit ang tamang hulmahan at kaunting metal na nakuha niya sa garahe. Ito ang magiging susi ng kalayaan ng kanyang ina. Pagkatapos makuha ang hulma, mabilis niyang ibinalik ang mga susi sa mesa bago pa man lumingon si Vianney. "Oh, nandyan ka na pala, babe," bati ni Vian. Pulang-pula ang mukha sa kalasingan. "Tingnan mo si Jao, ang galing pumili ng wine. Siguradong mai-in-love ang mga amiga ko sa party natin bukas." Ngumiti si Sandro. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. "Oo, Vian. Siguradong hindi nila makakalimutan ang gabing iyon." Kinagabihan, ang huling gabi bago ang paghuhukom, nahiga si Sandro sa tabi ng kanyang asawa. Mahimbing na ang tulog ni Vianney, humihilik ng bahagya habang yakap ang unan. Nakatitig lamang si Sandro sa kisame. Dinarama ang malambot na kutsyon ng kanilang kama. Samantalang sa ibaba, sa ilalim mismo ng kanilang higaan, ang kanyang ina ay natutulog sa malamig na semento. Marahil ay nilalamig, gutom at nag-iisa. Sa katahimikan ng madaling araw, narinig niya ulit iyon. Isang mahina at paos na ubo mula sa ilalim ng sahig. "Uhu! Uhu!" Tumulo ang luha ni Sandro sa unan. Gusto niyang bumaba at yakapin ang ina. Pero kailangan niyang magtiis ng ilang oras na lang. "Konting tiis na lang, ma. Parating na ako," bulong niya sa hangin. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bulaklak at mesa, napansin ni Sandro si Jao na nakatayo sa tapat ng pintuan ng basement. Nakakunot ang noo ng lalaki at nakatingin sa mga padlock na tila may napansing kakaiba. Dahan-dahan itong lumapit at hinawakan ang isa sa mga kandado na may bahagyang bakas pa ng sabon na hindi tuluyang napunasan ni Sandro. Mabilis na kinuha ni Jao ang kanyang cellphone at tinawagan si Vianney. Kahit nasa hardin si Sandro, kitang-kita ni Sandro ang pagbuka ng bibig ni Jao at ang seryosong ekspresyon nito habang kausap si Vianney sa telepono. "Vian, may kakaiba sa mga kandado. Parang may puting latak na nakasingit sa mga susian. Baka may gumalaw nito," rinig ni Sandro na sabi ni Jao. Ang boses ay puno ng hinala. Bago pa man makasagot si Vian at tuluyang magduda, mabilis na lumabas si Sandro mula sa hardin. Dala ang isang basahan at timba na tila abalang-abala sa paglilinis. "Ah, iyan ba pare?" sigaw ni Sandro na nagpalingon kay Jao. "Inutusan ko si Aya na kuskusin ng sabon at brush ang mga bakal kanina. Ang dumi kasi tingnan. Kalawangin na," sabi ni Vianney. Kailangan daw perfect ang lahat para sa mga bisita. Baka mapuna pa ng mga amiga niya ang maruming kandado. Napahinto si Jao. Tiningnan niya si Sandro mula ulo hanggang paa. Ang nakita niya ay ang dating Sandro. Masunurin, sunod-sunuran at walang alam. Dahan-dahang nawala ang kunot sa noo ni Jao. Narinig din ni Sandro ang boses ni Vian mula sa kabilang linya na tumatawa. "Hay naku, Jao, masyado kang praning. Sabon lang pala yan. Hayaan mo na at magbihis ka na. Ayokong malate ka sa party." Ibinaba ni Jao ang telepono at isang mapang-asar na ngisi ang bumalik sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Sandro na tila isang hangal na walang ibang ginawa kundi sumunod. "Sige pare, basta siguraduhin mong hindi masira ang mga padlak na yan. Mahal ang mga kandadong yan, hindi ba?" Tumango lamang si Sandro at nagpatuloy sa paglilinis, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol ng digmaan. Nang makatalikod na si Jao, mabilis niyang itinago ang maliit na duplikadong susi na gawa sa metal sa ilalim ng kanyang dila. Isang paraan upang hindi siya mahuli kahit kapkapan pa siya. Sumapit ang gabi. Ang mansyon ay nagningning sa ganda. Ang mga chandelier ay tila mga bituing bumaba sa lupa. Ang mga bisita, mga mayayaman, politiko, at mga kaibigan ni Vian ay dumating na suot ang kanilang pinakamahahalagang alahas at mamahaling gown. Ang bango ng pagkain mula sa catering ay humahalo sa bango ng mga mamahaling pabango. Lumilikha ng isang atmosfera ng karangyaan. Nasa gitna ng sala si Vian
Nakasuot ng red silk gown na tila dumadaloy sa kanyang katawan. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Nakangiti habang kinukwentuhan ang mga tao tungkol sa pagpanaw ng kanyang biyenan. It was so tragic. Ani Villanes sa kanyang mga bisita, ang boses ay puno ng pilit na hinagpis. Pero alam niyo, kinuha siya ni Lord para hindi na siya mahirapan. Sabi nga nila, God's plan is the best plan. Napapikit ng mariin si Sandro sa gilid. Gusto niyang sumuka. Ang mga bisita ay tumangutango. Puno ng awa ang mga mukha para sa matapang na si Vian. Sandro, babe, tawag ni Vian. Halika rito. Pasalamatan mo ang mga bisita natin sa pagdalo sa blessing ng bahay na ito. Sabihin mo sa kanila kung gaano ako ka-thankful sa lahat ng blessing na natanggap natin. Humakbang si Sandro patungo sa harap ng maraming tao. Ang mga mata ni Vian ay nakatitig sa kanya, puno ng pagbabanta at babala na huwag siyang magkakamaling gumawa ng eksena. Salamat sa pagdating ninyo, panimula ni Sandro. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang diin. Ang bahay na ito ay sumisimbolo sa aking sakripisyo. At sa gabing ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga pader na gawa sa semento, kundi sa katotohanang nakatago sa loob nito. Tumingin si Sandro sa kanyang relo, 8:00 ng gabi. Nakita niya ang anino ni Sarah at ng isang opisyal ng barangay na dahan-dahang lumalapit sa pinto ng likod bahay. Vian, tawag ni Sandro sa kanyang asawa. Hindi ba't sabi mo, blessing ng bahay ito? Paano natin babasbasan ng bahay kung hindi natin bubuksan ang bawat sulok nito para makapasok ang liwanag? Nawala ang ngiti ni Vian. Anong pinagsasabi mo, Sandro? Magsaya ka na lang at huwag kang maging bastos sa harap ng mga bisita. Hindi ako nagbabastos, mariin na sabi ni Sandro. Bubuksan ko lang ang basement. Gusto ko, sa harap ng lahat, makita nila kung gaano kapayapa, kalinis at kabanal ang bahay na pinagpaguran ko. Bago pa man makapigil si Vianney, mabilis na tumakbo si Sandro patungo sa pintuan ng basement. Narinig niya ang sigaw ni Jao sa likuran. Sandro, huwag! Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, inilabas niya ang susi mula sa kanyang dila at ipinasok sa unang kandado. Click! Ang tunog ng pagbukas ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng mga bisita. Click! Ang pangalawang kandado. Click! Ang pangatlo, nanigas ang buong katawan ni Vian. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig at halos mabitiwan na niya. Nakita ni Sandro ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Isang takot na hindi niya kailanman nakita. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto ng basement. Ang amoy na lumabas ay hindi amoy ng lason, kundi amoy ng nabubulok na basura, ihi at matinding pagdurusa. Ang mga bisita ay napasigaw at napaatras. Ma! Sigaw ni Sandro. Ang boses ay puno ng pag-asa at luha. Ma! Nandito na ako! Sa dilim ng basement, isang mahinang anino ang dahan-dahang gumalaw. Isang boses na halos hindi na boses ang bumulong. Isang boses na nagpatigil sa mundo ni Sandro. Sandro! Ikaw ba yan, anak? Huwag mo silang hayaang saktan ka. Ang amoy na lumabas mula sa loob ng basement ay parang sampal na. Humampas sa mukha ng bawat taong nakatayo roon. Hindi yun amoy ng lason, kundi amoy ng nabubulok na basura, ng tuyong ihi at ng mahabang panahong pagdurusa sa dilim. Ang mga bisitang kanina lamang ay tumatawa at nag-aalinlangan ay biglang natahimik. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng matinding gulat at pandidiri. Ginamit ni Sandro ang flashlight ng kanyang cellphone upang silipin ang loob. Doon, sa isang sulok na puno ng mga lumang karton at alikabok, nakadapa ang isang figura. Hindi na ito mukhang tao.
Ang balat ay halos dumikit na sa mga buto. Ang buhok ay gusot-gusot at puno ng libag. At ang binti ay nakakadena sa isang makalawang na tubo na nakabaon sa semento ng basement. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng pader ng pagtitimpi ni Sandro. Hindi na niya ininda ang dumi. Hindi na niya ininda ang mga bisitang nakatitig sa kanila. Sa isang mabilis at desperadong hakbang, lumuhod siya sa maruming semento at binalot ng kanyang mga braso ang payat na katawan ng kanyang ina. Ma, ako to. Si Sandro. Nandito na ako. Ang boses ni Sandro ay hindi na isang pagsusumamo. Ito ay isang palahaw ng lalaking nawasak ang mundo. Ngunit ngayon ay muling nabuo dahil sa haplos ng taong pinakamahal niya. Dahan-dahang inangat ni Mama Dena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati kasing liwanag ng mga bituin ay nanlalabo na at puno ng takot. Nang maramdaman niya ang init ng katawan ng anak, nanginig ang kanyang tuyot na mga labi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo tungkol sa pagkagutom o sa mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang binti. Sa halip, dahan-dahang itinaas ni Mama Dena ang kanyang nanginginig at maputlang kamay upang haplusin ang pisngi ni Sandro. Ang kanyang paghawak ay mahina, parang isang tuyong dahon na madaling madurog. Ngunit ang haplos na yon ang nagpadaloy ng kuryente ng pagmamahal sa buong katawan ng anak. Anak, pumayat ka. Mahinang bulong ni Mama Dena. Ang boses ay tila kaluskos ng papel. Nagpakapagod ka ba roon? Huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Ang mga salitang yon ang nagtulak sa huling pader ng katatagan ni Sandro. Ang matapang na inhinyerong nagtiis ng init ng disyerto at hirap ng buhay sa ibang bansa ay tuluyang gumuho. Iniyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Ayaw na itong pakawalan. Ayaw nang hayaang muling lamunin ng dilim. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil iniwan kita sa kamay ng demonyong ito. Garalgal na wika ni Sandro. Ang mga luha niya ay dumadaloy at humahalo sa dumi ng damit ng kanyang ina. Sa likuran nila, ang mga bisita ay nakatayo ng parang mga estatwa, hindi makagalaw sa gulat. Si Vianney ay nakatayo sa harap ng pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang asawa at sa kanyang biyenan na halos wala ng buhay. Ang kanyang pulang gown na kanina'y simbolo ng kanyang karangyaan ay tila isang mantsa ng dugo sa harap ng katotohanang inilantad ni Sandro. Hindi totoo yan. Sinisiraan niya ako. Matanda na yan. Ulyanin na yan. Nag-iimbento lang ng kwento. Sigaw ni Vian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Humarap siya sa mga bisita. Pilit na humihingi ng kampi. Ngunit ang lahat ng mga mata na nakatitig sa kanya ay puno na ngayon ng pagkamuhi at pandidiri. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sandro. Kinuha niya ang Kim na kanina pa nakatago sa kanyang baywang. Sa isang malakas na tunog ng bakal na nagtatama, binali niya ang malaking kadena na nakapulupot sa binti ng kanyang ina. Tsak! Ang tunog ng pagkalas ng kadena ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Binuhat niya ang kanyang ina na parang isang sanggol na kailangan ng proteksyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang niya palabas ng basement ay mabigat at puno ng determinasyon. Sa kanyang pagdaan sa tabi ni Vian, hindi siya lumingon. Hindi niya sinayang ang kanyang hininga sa babaeng itinuring niyang asawa, ngunit nagpabagsak sa kanyang pamilya. Nang makarating siya sa gitna ng sala, sinalubong siya ni Sarah. Ang nurse na may dalang stretcher ay hindi na pinigil ang pagtulo ng sarili itong mga luha habang tinatanggap ang pasyente. Sandro, andito na ang ambulansya sa labas. Iligtas natin siya. Bulong ni Sarah. Bago sumakay ng ambulansya, huminto si Sandro at lumingon sa bahay na kanyang itinayo. Ang bahay na minsan niyang pinangarap, ngunit ngayon ay naging saksi sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Nakita niya si Jao na sinusubukang
tumakas sa pintuan ng likod. Ngunit sinalubong siya ng mga opisyal ng barangay at ng mga pulis na tinawag ni Sarah. "Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Bahay ko ito," sigaw ni Jao habang pinupusasan. Hinarap siya ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. "Hindi mo bahay ang kinatayuan mo, Jao. Bahay ito ng kasinungalingan. At sa harap ng batas, ang kasinungalingan ay laging may katapat na bilangguan." Dinala si Mama Dena sa loob ng ambulansya at habang humaharurot ang sasakyan papalayo, tiningnan ni Sandro ang kanyang ina na nakahiga sa stretcher, nakapikit ng payapa. Alam niyang mahaba pa ang proseso ng paggaling, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang 3 buwan, naramdaman ni Sandro ang tunay na hangin ng hustisya. Ang mansyon na kanina lamang ay puno ng musika at tawanan ay naging isang eksena ng matinding kahihiyan at pagkawasak. Ang mga bisita na kanina ay nakikipag-unahan pang makipagkamay kay Vian ay isa-isang lumalabas ng bahay. Tila natatakot na madikit sa dumi ng iskandalong bumalot sa mag-asawa. Ang ilang mga matatandang kaibigan ni Vian ay patagong nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pangungutya at pagkasuklam. Si Vian ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Ang kanyang suot na mamahaling gown ay punit na sa laylayan dahil sa kaguluhan. Ang kanyang buhok na maayos na inayos kaninang umaga ay gusot na ngayon at ang kanyang muka ay basang-basa ng luha na humalo sa kanyang makapal na makeup. Para siyang isang reynang nawalan ng trono at korona sa isang iglap. "Jao, Jao, gawin mo ang isang bagay. Sabihin mo sa kanila na kasinungalingan ang lahat ng ito," sigaw ni Vian. Pilit na hinahawakan ang braso ng lalaking kinakaladkad na ng mga pulis palabas. Ngunit si Jao, na kanina ay hambog na nakatayo, ay nakayuko na ngayon. Nang marinig niya ang sigaw ni Vian, lumingon siya rito at tumawa ng mapait. "Tapos na ang palabas, Vian. Hindi na ako lalaban para sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magnakaw. Ikaw ang nag-utos sa akin na ikulong ang matanda. Ngayon, magdusa ka ng mag-isa." Ang mga salitang iyon ay parang sampal na tumama sa pisngi ni Vianney. Unti-unti siyang napaluhod sa sahig, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa mamahaling carpet. Nakita niya ang mga opisyal ng pulis na lumalapit sa kanya. Hawak ang posas na bakal na tila naghihintay sa kanyang mga pulso. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Asawa ako ng may-ari ng bahay na ito." Bulyaw ni Vian sa mga pulis. Ang kanyang boses na dati ay puno ng yabang ay basag na ngayon at puno ng takot. Sandro, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na mahal mo ako. Sabihin mo na nagkamali lang tayo." Walang sumagot. Si Sandro ay wala na roon. Siya ay nasa loob na ng ambulansya, hawak ang kamay ng kanyang ina, habang ito ay tinatahak ang daan patungo sa ospital. Ang tanging nakaharap kay Vian ay ang malamig na tingin ng mga pulis at ang matatalim na salita ng mga kapitbahay na nanonood sa labas. "Madam," wika ng isang opisyal habang kinakabig ang kanyang mga kamay, "inaaresto namin kayo sa salang illegal detention, physical abuse, at falsification of documents. May karapatan kayong manahimik." Habang ikinakabit ang posas sa kanyang mga kamay, nakita ni Vianney ang isang imahe sa labas ng bahay. Ang mga gamit niya, ang mga mamahaling sapatos at bags na ipinagmalaki niya sa lahat ay inilalabas ng mga tauhan at ipinapatong sa gitna ng kalsada na parang basura. Ang kanyang tahanan ay hindi na sa kanya. Ang lahat ng luho na ipinundar niya mula sa pagnanakaw ay unti-unting kinukumpiska bilang ebidensya. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa loob ng bahay. Ang altar na pinag-alayan niya ng mga pekeng panalangin ay basag na. Ang bahay na binuo ni Sandro mula sa dugo at pawis sa disyerto ay hindi na naghihintay sa kanya. Ang natitira na lamang ay ang malamig na rehas ng bilangguan. "Sandro! Sandro!" Ang huling sigaw niya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sirena ng ambulansya na palayo ng palayo sa karimlan.
Sa loob ng ambulansya, habang nakatitig sa bintana, naramdaman ni Sandro ang pagdampi ng kamay ng kanyang ina sa kanyang braso. Anak, bulong ni Mama Dena, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas. Huwag mo na silang pag-isipan. Ang mahalaga, nakita ko ang mukha mo bago ako pumikit. Napangiti si Sandro, isang nangiting puno ng pait at ginhawa. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng ambulansya, ramdam niya ang unti-unting paghuhupa ng bagyo sa kanyang dibdib. Tapos na ang yugto ng paghihiganti. Ang susunod na kabanata ay ang yugto ng paghilom. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundo ni Vian at Jao. Ang mansyong dati saksi sa kasinungalingan ay naibenta na sa ilalim ng utos ng korte. Ginamit ni Sandro ang perang nakuha mula sa pagbebenta upang punduhan ang mga gastusin sa ospital ni Mama Dena at ang pag-aaral ni Aya na ngayon ay nagsasanay na bilang isang nursing aide. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay humahalik sa mga dahon ng puno, binuksan ni Sandro ang pinto ng kanyang bagong tahanan. Hindi ito mansyon, isa lamang itong simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan matatagpuan sa paanan ng bundok Makiling. Walang mga gate na bakal, walang mga padlock, tanging isang bakod na gawa sa mga buhay na bulaklak ng gumamela ang pumapalibot dito. Nasa loob si Mama Dena, nakaupo sa isang silyang kahoy na humaharap sa bintana. Ang kanyang muka ay may bakas na ng kalusugan. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkakaroon ng kulay. Inilapag ni Sandro ang isang baso ng mainit na tsokolate sa maliit na mesa sa tabi nito. Ma, inumin mo na po ang tsokolate niyo. Gawa ko po yan. Malambing na wika ni Sandro. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting hindi na puno ng takot, kundi ng kapayapaan. Hinaplos nito ang mukha ng anak. Salamat, Sandro. Ang sarap ng hangin dito. Parang nakahinga ako ng malalim sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon. Lumabas si Sandro ng bahay. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya si Sarah na nag-ayos ng mga gulay sa isang basket. Mula nang maganap ang trahedya, si Sarah ang naging sandigan nila. Hindi man sila nagmamadali. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namumukadkad, gaya ng mga ligaw na bulaklak sa gilid ng bundok. Sandro, tawag ni Sarah habang nakangiti. May dala akong sariwang isda mula sa palengke. Sinigang na naman ang ulam natin ngayon. Lumapit si Sandro at tinulungan si Sarah sa pagbubuhat ng basket. Sarah, salamat. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay ko muli. Tumigil si Sarah sa paglalakad at tumingin sa mga mata ni Sandro. Hindi mo kailangang magpasalamat, Sandro. Ang paghilom ay hindi ginagawa ng mag-isa. Nandito tayo para sa isa't isa. Naupo sila sa isang bench na kahoy, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa tuktok ng bundok. Sa malayo, nakita nila ang isang jeepney na huminto sa kanto. Bumaba roon si Aya, bitbit ang kanyang mga libro. Ang batang dati ay nanginginig sa bawat yabag. Ngayon, ay may bitbit ng pag-asa at determinasyon para sa kanyang kinabukasan. Kumaway si Aya sa kanila, isang kaway na puno ng pasasalamat at saya. Naramdaman ni Sandro ang gaan sa kanyang dibdib. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang mga sapatos na tatak designer, at wala na ang mansyong dati ipinagmalaki niya sa mundo. Ngunit sa paghigop niya ng sariwang hangin ng umaga, naramdaman niya ang tunay na yaman. Ang yaman na hindi kayang nakawin, hindi kayang ikulong, at hindi kayang lokohin. Sarah, bulong ni Sandro habang hinahawakan ang kamay ng babaeng kasama niya. Dito, sa payak na buhay na ito, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng tahanan, hindi sa semento, kundi sa pagmamahal. Tumango si Sarah, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa paligid nila, ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit.
At ang amoy ng nilulutong sinigang ni Mama Dena sa loob ng bahay ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak. Ang nakaraan ay naiwan na sa ilalim ng rehas, ngunit ang kinabukasan ay nagsisimulang sumikat sa paanan ng makiling. 1 taon na ang nakalipas mula nang iwanan nila ang mansyong puno ng sugat at kasinungalingan. Sa paanan ng bundok makiling, ang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan ay hindi na lamang isang tirahan. Ito ay naging isang santuwaryo. Sa loob, ang amoy ng mainit na sinigang ay humahalo sa bango ng mga bulaklak sa hardin. Nakaupo si Mama Dena sa kanyang paboritong silya, habang si Aya, na ngayon ay isa ng ganap na nursing aide, ay maingat na sinusukat ang presyon ng dugo ng matanda. Ang bawat kilos ni Aya ay puno ng paggalang at pasasalamat. Isang pagbabalik ng kabutihang natanggap niya mula sa pamilyang itinuring siyang parang kadugo. Sa labas, sa ilalim ng payong ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo si Sandro at si Sera. Hawak nila ang kamay ng isa't isa, hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang pagmamahalan ay parang ang pagtubo ng mga halaman sa paanan ng bundok. Dahan-dahan, tahimik, ngunit matibay at malalim. Sa mga gabing tahimik, madalas magtanong ang sarili ni Sandro, "Nakapagpatawad na ba ako?" Ang sagot ay wala sa paglimot sa nagawa ni Viandek, kundi sa pag-unawa na ang puot ay isang kadenang siya rin ang may-ari. Hindi niya pinatawad si Vian dahil sa kabutihan nito, kundi dahil ayaw na niyang hayaang kontrolin ng babaeng iyon ang bawat tibok ng kanyang puso. Ang pagpatawad ay ang kanyang sariling paraan ng paglaya. Minsan, nakakarinig pa rin siya ng balita tungkol kay Vian sa loob ng kulungan, isang babaeng nalalagas na ang kagandahan, nilalamon ng konsensya at ng pag-iisa. Hindi na siya nakakaramdam ng galit, kundi isang malalim na awa. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas, kundi ang mabuhay na may pusong walang pag-ibig. Nahanap na ba ang tunay na kapayapaan? Tumingin si Sandro sa kanyang ina na humahalakhak habang kinukwentuhan ni Aya. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Mama Dena. Isang kislap na akala niya ay kailanman ay hindi na muling sisikat. Nakita niya si Sera, ang babaeng naging saksi, at katuwang niya sa bawat luha at bawat ngiti. Ang kapayapaan ay wala sa dami ng pera sa bangko o sa laki ng ari-arian. Ang kapayapaan ay ang kakayahang matulog sa gabi nang hindi takot sa kung ano ang susunod na mangyayari, at ang paggising sa umaga na alam mong ang mga taong mahal mo ay ligtas at masaya. Ano ang aral na natira para sa lahat? Habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng bundok makiling, naisip ni Sandro ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Natutunan niya na ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pagpapadala ng dolyar o dirhams. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng oras at presensya. Ang bahay na walang pagmamahal ay isang hawla, at ang karangyaan na hindi pinagsamahan ay isang gintong bilangguan. Ang tunay na tahanan ay hindi ang gusaling gawa sa bato. Ang tunay na tahanan ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo kahit wala ka nang maibigay. Ang tunay na tahanan ay ang pagtanggap sa sariling kahinaan at ang lakas ng loob na magsimula muli mula sa simula. Hinalikan ni Sandro ang noo ni Sera at pumasok na sila sa loob ng bahay. Sa hapagkainan, pinuno ni Mama Dena ang kanilang mga mangkok ng mainit na sabaw. Nagkatinginan silang lahat, nagpalitan ng mga ngiting walang halong pangamba. Sa simpleng hapunan na iyon, sa gitna ng mga taong nagmamahalan ng tapat, nahanap ni Sandro ang lahat ng hinahanap niya sa loob ng 10 taon sa ibang bansa. Tapos na ang paglalakbay. Nakauwi na siya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mismong puso ng kanyang pamilya.